Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ngayong umaga po, makasama natin sa programa ang tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng ating bansa. Alamin natin ang iba't ibang mga aksyon na kanilang ginagawa sa iba't ibang mga bagay na tinututukan po ng nasabing departamento. At ngayong umaga, kasama natin ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs. Let's welcome to the program Department of Foreign Affairs spokesperson, Mr. Charles Jose. Sir, good morning po. Welcome, sir. Thank you. Have you here, sir. Please, have a seat. Sir, let's get it straight. Kumusta ho ang inyong ngayong trabaho bilang tagapagsalita ng DFA? Di ba kayo naninibago? Well, of course, naninibago, no? Pero it's a very challenging job and very interesting. Ano bang mga hirap na inaabot nyo ngayon sa mga nasa media? Well, sa akin, no, sa experience ko, yung demand, no, from the media is very, very high, no? Especially mga kailangan nilang updates, no? Exactly. Oo. Siyempre, mga newscast, may morning, may noontime, may evening. So, kung may breaking news, no, every time gusto nila may bagong update. So, nasasanay na kayong kinakalampag kayo ng madaling araw. Oh, yeah. Pero on our part, hindi rin ganun kadali makakuha ng update no from our embassies, consulates, no. So minsan nahirapan ako magbigay ng update kasi wala rin akong Wala din kayong hawak wala na rin datos. na bago. So, pagka ganun, how do you deal with that? Kasi minsan parang feeling naman na nasa media, ayaw nyo lang magsalita. Sabihin ko lang talaga, wala kaming available pa. So, we're still trying to get updates. But as soon as they become available, they'll be the first one to get. Ano ho ba yung level ng pagka nakarating na sa pagiging spokesperson ng Department of Foreign Affairs? Kasi kahit sa ibang departamento, like halimbawa sa PNP, minsan pagka nagiging spokesperson, nagiging nagiging chief PNP. Ano ho bang tinitingnan ninyo forward? Well, based on yung mga dalawang nauna sa akin, no? Yes. So, Immediately after becoming spokesperson, so they're assigned as ambassador na. So, hopefully, ganun din ang mangyari. So, you're looking forward na after this, ambassador kayo to ano bang gusto nyong country? Ano assignment? Wala naman, ano lang sa amin eh. Being at the right place at the right time. Okay. Kung ano yung available, pagka due ka na, so... Huwag lang sana muna dun sa mga medyo may conflict na mga lugar. Ano? Ito ho ngayong nagiging problema natin sa iba-ibang countries. Like halimbawa, yung mga nakahanay sa bibitayan sa atin. Marami ba ngayon bago? Like halimbawa in the Middle East, meron bang mga nakasalang? Well, no, yung mga on death row, no, halo-halong criminal cases yan. Pero mostly, karamihan nasa drug trafficking. And meron din mga ilang murder. So, I don't have the exact numbers. Pero in China alone, for example, no, maraming on death row because of drug trafficking. How do you deal with this? Ano bang attitude at pananaw nyo talaga dito? Napipilitan lang kayo o gusto nyo sana bitayin nyo na nga yan kasi talagang mga gumawa ng hindi tama? Hindi, alam mo naman sa atin, no? We value life, no? Hanggat maisasalba, masisave, we do everything to save, lalo na mga kababayan natin overseas. Wala silang mga paraan, no? So we extend all assistance, including legal assistance. Pag nagsimula pala yung case, no? We provide legal assistance. We make sure that their rights are protected. We make sure that they undergo due process. And then, if they need lawyers, we hire lawyers for them. And we make sure, no, na investigation ay maayos. Yung pagliliti sa korte ay maayos. Every step of the way, napoproteksyonan ng kanilang karapatan. But of course, we respect, no, may kanya-kanyang legal processes, no? May kanya-kanyang judicial system ang bawat bansa. So we don't judge, no? Hindi natin kino-compare sa atin ganito ginagawa eh. Bakit sa ibang bansa iba? So we respect, no, kung ano yung process nila. So we follow the process. Kung ano man ang maging outcome, we respect that. But in every way that we can, we extend the help. So, hindi ba kayo nahihirapan sa diplomatic approach nito as kumbaga para at least ma-liberate yung mga ganong klase ng mga situation?
Well, meron namang parang may parameters eh. So, Up to what extent up lang to what pwede? extent within inaalaw ng kanilang judicial system. Ngayon ba meron hong pinakamalapit na nasa death row na you're working on? Well, recently, nasa headline yung case ng isang Filipino sa Saudi Arabia na nakapatay ng kapwa Pilipino. Nasentensyahan siya ng bitay. Pero yung victim, yung family ng victim, nag-issue ng letter of forgiveness and then nag-demand din ng blood money. So, na-save yung accused from beheading. So, inaayos lang natin yung Para mapauwi. yung pagbibigay ng blood money para totally makauwi na. So pwede din yon kahit na hindi ang offended ay locals nila. Let's say, halimbawa, Pilipino-Pilipino, it can also be done. Yes, kasi ina-apply yung Sharia law ng Saudi Arabia. Kung ano yung pinoprovide ng batas nila, applicable din kahit na parehong Filipino, both accused and victim. So pwede rin na mag-demand ng blood money yung pamilya ng Pilipino Yes. or any other nationality at that. No? Yes. Oo. Sa ngayon ho, ang isa sa mga mainit kasi na usapin din, itong problema natin sa China. Kumusta ho ang positioning natin ngayon dito? Well, nagkaroon ng magandang opening, no? Nung usap, no, ng ating Pangulong Aquino, yung Chinese President Xi Jinping, nitong nakaraang buwan sa Beijing, no, during the APEC Leader Summit. At dinescribe ng ating Pangulo na ang kanilang pag-uusap ay sincere and warm. So, kami sa DFA, we view this as a positive development and sa pagitan ng relasyon ng Pilipinas at China. And we hope maging start ito, no, ng isang magandang mag-resume ang ating constructive engagement with China. On the part of the Philippines naman, ang official position natin ever since ay itong South China Sea dispute is not the sum total, no, of our relationship with China. And we are willing to extract and isolate itong South China Sea dispute and deal with it separately, no, while at the same time we continue to strengthen and promote yung ibang areas natin of cooperation with China tulad ng trade and investment, tourism, cultural exchanges, and people-to-people contacts. Alam ko ho na very calculated kayo palagi pagdating sa mga sinasabi ninyo sa DFA, pati paraan ng pagsasalita ninyo and the way you parang choose the words that you have to say. Ano? Pero do you feel somewhere, somehow, that we are also being bullied by China? Well, una-una susuriin natin, no, ano ba yung position ng China. They're claiming, no, itong almost the entire South China Sea. Sinasabi nila meron silang so-called indisputable sovereignty as represented by the 9-dash line. And yun ang claim nila, but at the same time, no, meron silang mga actions or activities na sa tingin natin unilateral, minsan aggressive, minsan provocative, para i-assert itong claim nila. And ngayon, kung susuriin naman natin ang basihan itong 9-dash line claim nila, no, ang governing rule dyan on the seas, itong UNCLOS, no, international law. At kung susuriin natin yung UNCLOS, ay walang basis yung 9-dash line claim ng China. So, kasi provided ng UNCLOS, yung extent, no, ng territorial sea, extent ng EEZ, extent ng continental shelf, ay labis-labis yung kine-claim ng China. Kaya, challenge natin itong claim ng China sa arbitral tribunal ng UNCLOS. Na habang challenge naman natin, naglalagay naman sila din doon ng kanilang mga structures. Yung mga reclamation work nila, no? Pati yung mga ginagawa nila. So, how do we prevent that? Parang hindi ho ba, kahit sa anumang usapin, dapat status quo tayo. Wala munang gagalaw. Dahil hindi pa nga nare-resolve itong usapan na to. And doing that is some sort of parang nag-arm twist ka or parang nakakalalaki ka. Hindi ba ganun ho yun? Kaya yun nga, no, isang... How do we approach that, sir? So two tracks, no, yung diplomatic, yung legal track, yung arbitration case, at the same time to address itong mga activities na yan tulad ng reclamation. Kaya malinaw, no, na talagang kailangan natin ng magkaroon ng legally binding code of conduct dito sa South China Sea para ma-govern, no, o regulate yung mga behavior and actions ng lahat ng claimant countries dito sa South China Sea. So
ninegotiate natin yan, no, sa pagitan ng ASEAN and China. And tayo naman sa Philippines, we are working closely with ASEAN for the early conclusion nitong Code of Conduct. In the meantime, habang papunta tayo doon sa Code of Conduct, meron na tayong naka-establish na Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea sa pagitan din ng ASEAN and China na pinirmahan noong 2002. Which is being violated as well. In place na yan, although hindi binding. So gusto natin full and effective implementation itong DOC. How will it happen? Kasi parang if it's going to be implemented in full, dapat yung tanggalin nila yung lahat ng mga ipinoposition nila doon, hindi ko ba? So, ongoing ang meetings ng mga working groups sa pagitan ng ASEAN and China. And ang ASEAN, may consensus sa loob ng ASEAN. All 10 member countries ng ASEAN agree dito sa everyone is concerned dito sa rising tension in the South China Sea because of some actions. And all ASEAN members are agreed that we should fully implement itong DOC and work towards the early conclusion. Who will implement that? Well, tayo, no? Sa pagitan ng 10 ASEAN countries and China, meron na tayong pinagkasunduan So DOC. So let's So yun ang parang nababastos. Kasi parang ang nangyayari, parang sige, di subukan nyo i-implement sa amin yan. Mas malakas kami sa inyo. Parang ganun ang nangyayari. Yes, oo nga. Kasi particularly sa DOC, may isang paragraph dyan, may isang provision na dapat walang changing ng status quo. Yes, walang pagbabago ng situation on the ground. Pero actually, yun ang nangyayari. Which is nababiolate naman ngayon. Yes. So, but how do we fast-track our arbitration case? Kasi it also seems that nagdadrag pa rin po. And then, yung arbitration case natin, it's proceeding according to schedule. Okay. If you will recall, nung March 30, we submitted our memorial o yung written arguments natin. Then following that, the court gave China until December 15 this year for China to submit their counter-memorial. So, inaabangan natin to, yung pagdating ng December 15. Upcoming itong December 15. Tignan natin. From then on, after doon, whether or not China submits yung kanilang counter-memorial, the case will proceed, So, we expect right after that, December 16, So, kung walang submit ang China ng kanilang counter-memorial, the court will proceed, to deliberate on the merits of the case based dun sa memorial na submit ng Philippines. And maybe by the middle of next year, if the court invites us to The Hague to present oral arguments, then we will be there. And then by maybe early next year until mid next year, 2016 na, 2016 na, we are anticipating that the arbitral tribunal will hand down its decision on the case itself. So for the meantime, parang pinapanood lang muna natin sila habang tayo ay binabastos pa rin. Marami tayong claimant countries dyan sa South China Sea, So hindi lang sa tayo members ng binabastos. ASEAN, Parang lahat sila. wala na magawa lahat. Nandiyan ang Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei, na members ng ASEAN. Hindi makapalag lahat. Hindi ba ganun nangyayari, sir? Pare-pareho tayo hindi makapalag. Yeah, siguro may kanya-kanyang paraan tayo, to address yung nangyayari on the ground. So, on our part, anong natin, paano na natin na-address ngayon yun? Well, dahil parang they seem to continue, Yes. di ba? Parang walang wala man lang pahiwatig na pwede mo silang i-stop doon. Parang tipong subukan nyo, ganun lang, di ba? Totoo, tulad ng nasabi ko earlier, we are working towards the COC. At the same time, we are, of course, trying to enhance our defense capabilities, our territorial defense capabilities, modernizing our armed forces, para nang sa ganun ay magkaroon din tayo ng credible defense posture. Na kung sakasakali, parang pakita mo man lang na kahit na forma man lang, makaporma man lang. But just the same, sir, kagaya ho nito, itong mga recent developments, dito sa pagpasok ng mga journalists sa APEC, may mga pinigil ng mga journalists na ano ho ang kinalaman ninyo dito? Meron bang kamay dito ang Department of Foreign Affairs? At sa inyo ba talaga nang galing yung na yun? Huwag nyo nang papasukin yung mga journalists na yun. Sir, before you answer that, we'll pause for a break.